may siguradong bagay dito sa ating mundo, ito ay ang ating kamatayan. Napapaligiran tayong lahat ng mga bagay na nakakapagpaalala sa atin ito. Madalas ko naririnig ang mga katagang panapanahon lang yan o una-una lang yan. Pero kung oras mo na, wala ka nang magagawa. Kung minsan nga, nauuwi lang ito sa masayang biruan. Sana kunin ka na ni Lord. Pero ang totoo, hindi biro ang maulila sa mahal mo sa buhay. Isa rin ito sa pinakamahirap tanggapin sa ating buhay. At kung minsan pa nga, ang kamatayan ay ang siyang nagbibigay sa kanila ng kabuhayan. At isa na rito si Kuya Mario. Isang araw, pinuntahan namin si Kuya Mario sa lugar na kung saan doon siya nagtatrabaho at nakatira. At ito ang punerarya. Doon nakapanayam namin siya at nagbahagi ng konting istorya ng mga pinagdadaanan at nangyayari sa kanya bilang isang embalsamador. Ngunit sa aming interview, minabuti po naming hindi ipakita ang aktwal na interview para sa sariling kapakanan ni Kuya Mario. Si Kuya Mario ay isang pamilyadong tao. May 2 anak at mapagmahal na asawa. 43 taon na si Kuya Mario. At sa 43 taon niya, 6 na taon doon ay ginugol niya sa pagtatrabaho. At ito ang pagiging embalsamador. Ang isang embalsamador ay mahirap na propesyon. Kinakailangan mo rito ng tiyaga, tatag ng loob, tibay ng sikmura, pursige sa pagtatrabaho. Si Kuya Mario, 6 na taon na nag-eembalsamo at naikwento rin niya ang unang paghahawak niya sa patay. Doon siya'y talagang kabado, pagkat ito nga ay first time. Ngunit nasanay na rin daw siya sa tagal niya sa propesyon na yon. Nung 8 taon pa lang daw siya, madalas na siya sa mga punerarya. Doon ay talagang nakakita siya ng mga bangkay at marahil yun na rin ang naging dahilan kaya siya pumasok sa propesyon na ito. Naikwento rin ni Kuya Mario ang kanyang kinikita sa pag-iembalsamo. Nasabi niya rito na kinikita sa pag-iembalsamo ay sapat lamang. Kumbaga sa mangingisda, pag walang huli, walang kita. Ganon din si Kuya Mario. Pag walang tawag sa serbisyo niya, walang kita. Kadalasan na kinikita rito ay 1,000 kada isang patay kung ordinaryong tao.
at minsan umaabot ito ng 2,000. Nasabi niya rin na ang propesyon na ito ay walang pinipiling oras. Minsan nga raw, kahit sa madaling araw o minsan ay kasarapan ng tulog niya, ay handa siyang bumangon upang magbigay ng serbisyo. Nasabi rin niya na kung minsan may panahon na ultimo Pasko ay wala siya sa kanilang bahay, kundi andun siya sa ibang lugar upang mag-embalsamo. Naitanong rin namin ang pakiramdam o naiisip niya sa tuwing umahawak siya ng bangkay. Nasabi ni Kuya Mario habang ginagawa niya ito ay iniisip niya na ang lahat ng iyon ay para sa pamilya at kinabukasan ng anak nilang mag-asawa. Naitanong rin namin na kung sakaling isa sa mga malalapit sa kanyang buhay ay nawala, makakaya niya ba itong siya mismo ang mag-iembalsamo rito? Naisagot niya na maaaring hindi niya kaya, pagkat makita mo lang isang malapit sa buhay mo na patay, wala ng buhay, napakasakit na. Paano pa kaya kung ako mismo ang mag-iembalsamo? Marahil, iba ang mag-iembalsamo, ngunit andun ako at nakabantay. At ang huling naging katanungan namin kay Kuya Mario ay para sa mga taong nais at interesadong pumasok sa ganitong propesyon. Nasabi niya na dapat may malawak ang isip sa ginagawa mo at tatag ng loob at sigmura at seryoso sa ginagawa mo. Mahalin mo ang trabaho. Kamatayan ng isang kasiguraduhang papupuntahan nating lahat, at sa oras na iyon, handa ba tayo? Ako po si Rainiel Morioles mula sa Libra Production. Maraming salamat po.